si Father Darwin gikat noon bisita nako og nalipay ko nga iyang programa Pronto Pro Punto no Yes, Bishop. na para nako nagtubag sa mga kauhaw pangandoy sa kadaghanan bahin sa pulong sa Dios ug sa doktrina og mingon ako salamat Father Darwin padayon na mga kaigsunan nato nga nasalig niya padayon and I wish him God bless and of course more strength and enlightenment aron daghan pa man makapig to the Lord. Kaya ito ang opisyal na pahayag niya, my dear friends in Christ, I am not bound by the most Reverend Archbishop Palma. There's more need for dialogue and listening for each other. I am most welcome to the Archdiocese of Cebu. Thank you, Archbishop, for the paternal reminders. God bless us all. Na walang pag-ban kay Father Darwin Gitgano. At tatalakayin natin ito ngayon. Samahan din ako. Purihin ang Diyos, kumusta? Muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell, talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na Katoliko na magikayat din sa mga kapatid na Katoliko magsubaybay. Papasok sa Zoom. Huwag kalimutang mag-like kung bago ka lang, mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga maaari kayong makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng super chat sa YouTube o kaya super thanks o sa membership sa ating channel. Natanggap na ni Father Darwin at nabasa ang opisyal na liham ni Archbishop Palma. At ito ang ina-announce niya bago lang. Kristo karong adlaw si Father Darwin gikat noon bisita nako og nalipay ko nga ang iyang programa Pronto Pro Punto no Yes, Bishop. na para nako nagtubag sa mga kauhaw pangandoy sa kadaghanan bahin sa pulong sa Dios ug sa doktrina og mingon ako salamat Father Darwin padayon na sayad sirong iba nga may video niya ito nga dili man gani iya nga production no pujut-pujut labanon and it gives the impression nga daw dili mayo no ingon niya sorry kayo bisag it was not my making pero anong taman no gigamit ang pipila ka mga dinalan nga dili eksakto sa iya gipanulti dili pala reflecting no the message pero padayon kita no pagpaminaw o pagsalig o pananglit na mga yabag no ingon niya iliman lagi kami bishop no pero ako na to nga ni magyabag nga parehas as if no iya gituyo no wala man no? So mga kaigsunan nato nga nasalig niya padayon and I wish him God bless and of course more strength and enlightenment aron daghan pa man makapig to the Lord. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin natin yung natanggap na ni Father Darwin at nabasa yung opisyal na sulat galing kay Archbishop Jose Palma ng Archdiocese of Cebu. At linaw nito na si Father Darwin ay hindi naman sa Cebu City. Sabi ni Father Darwin, bago lang ito, my dear friends in Christ,
I am not bound by the Most Reverend Archbishop Palma. There's more need for dialogue and listening to each other. I am most welcome to the Archdiocese of Cebu. Thank you, Archbishop, for your paternal reminders. God bless us all. Kita-kits ta sa Luon, Bohol, 6 p.m. unya ha. O, yun. With my mentor, Bishop Abitoy. Yun ang bagong post ni Father Darwin. Tungkol sa naturang issue. So, meron lang misunderstanding sa naunang inilabas ni Father Lucas Enoch na temporary ban si Father Darwin. Bagkus may sulat na ipinadala at ito'y nangangailangan ng dialogue, may kaugnay sa speaking in tongues. At lahat ng mga exorcist, lalo na sa Philippine Association of Catholic Exorcists, ay hindi po totoo sa speaking in tongues. Dahil nasa Catechism of the Catholic Church yan. Pero ang tanong, kung yung mga tinatawag na pirated o huwad na speaking in tongues, yun ang tinututulan natin. Kung ano man ang inaniban mo na religious group sa simbahan, tandaan natin, bawat isa sa atin, hindi po tayo nandito para makipagkompetensya. Not to compete, but to complete. Kaya nga, kung sa CFD pa, ang ating motto, Pro Deo et Ecclesia, for God and for the Church. Para sa lahat, itong mga tinatalakay natin ay para lang sa bawat isa sa atin, for the good of the Church also. Halimbawa, kung tatalakayin na yung tinatawag na speaking in tongues, may babala ang mga exorcist sa ganyan. Dahil kahit na yung PhD, philosopher, exorcist, formator, si Father Chad Referger, sabi niya, isa sa mga mabigat na kaso sa demonic possession ay patungkol sa isang babae na humingi ng extraordinary gifts from the Holy Spirit. At yun ay speaking in tongues. Pakinggan natin si Father Chan. Ay, sandali muna. Yun ang speaking tongues nila ni, ito si Father Chad Referger. The worst case of possession that I ever had was a woman who asked for the gift of tongues and she got it. There are three kinds of gifts. So, malinaw ang babala ni Father Chad Referger, mga kapatid. Hindi ito alam kasi ng karamihan. Dahil di inilabas yung mga dokumento, video sa real demonic possession, mga kapatid. Pero ano ang napaka-worst na kaso sa kanya? The worst case of possession that I ever had was a woman who asked for the gift of tongues and she got it. So, yon ang napaka-worst na kaso. Isang babae na humingi umano ng extraordinary gifts of the Holy Spirit at siya ay nakatanggap nito. Ang mga dokumento ng simbahan, opisyal na dokumento ng simbahan, napakalinaw po ang pahayag. Lalo na sa Lumen Gentium number 12, the Council distinguishes ordinary and extraordinary charism as a distinction. Merong
official na inilabas sa Lumen Gentium number 12 na extraordinary gifts are not to be rashly asked for. Di umano dapat hihingiin ang extraordinary gifts of the Holy Spirit. Bakit? Batay naman sa turo ni Saint Teresa of Avila, siya ay isang doctor of the church. Sa kaniyang sulat na Interior Castle, mga kapatid, sabi niya, to ask for extraordinary graces is a sign of pride, a demonic opening. Yun ang sabi niya. Kaya may isang babae na bigla na lang habang nag-attend siya ng grupo, bigla na lang siyang nagkapagsalita ng ganito. Di niya mo nawaan. Pero nanawagan siya sa social media kung sino daw umano ang makapag-interpret sa itong di niya alam na nakuha niya saan. Pakinggan muna natin siya. La kaparikadida, diya barigadimanla, wajigadidiya kalabada diya balakarakutiya. Wakarakadi mane wala liya kawadiya wachikadimania luwara gliliwa wakarakada bakadiya badinu ga do badiya wakadide badilala padikiru pataka patiya wagadide balagi digili ga do badiya chika parika putu putiya katipala pata tiya wa digigi dugwada kiya wala kiba do putuka. Yon, saan niya galing ang naturang salita, saan niya nakuha? Ito ang pahayag ng Cebuano. Isasalin natin, mga kapatid, sa Tagalog. Kadi siya guys, ni sugbaw ra gini siya ni kuani siya sa kuha atong pag apil na ko sa charismatic group nga Handmaids of the Lord branch. Yon, nakuha umano niya sa pagsalin niya sa grupo na tinatawag niyang Handmaid of the Lord. Sa Couples for Christ. Simula gud ato nga sa Cavite ko nga sa Cavite yung group dito ko na sa after na ko sa nahuman ang among seminar tapos baptism of spirit man siguro to gi-pray over mo to nga dito nagsugod nga ingon ani makabasa makasulti kog ingon ana even. So doon may isinagawa silang baptism of the Holy Spirit. Doon umano nagsimula yung pagsalita niya ng ganyan na siya mismo ay hindi niya naunawaan. Kaya nanawagan siya sa social media, sino umano ang pwedeng maka-interpret sa naturang lumabas sa kanyang bibig. Ako pa siyang ikanta. Muna siya guys nga. Pero ako kay baw kung masaban na siya. Ako ka sabot kung lingwahe ba na o masaban na siya. Sa mga di makaunawa ng Tagalog, hindi daw niya naunawaan kung ano ba talaga yon. Lingwahe, language ba umano yon o hindi. Mambol ra na po siya guys. Mao nga kaning sahay wa ko kasabot pero naagi time nga kanang murag lain na sa akong panabot ba nga murag dili na mao. Yan. Okay, sino sa inyo ngayon na nagsubaybay baka may gift kayo sa pag-interpret nito? La kaparikadida diya barigadimanla wajigadidiya kalabada diya balakarakutiya wakarakadi mane wala liya kawadiya wachikadimania luwara gliliwa. Yon, kaya nanawagan siya sa social media, sino ang pwedeng makapag-interpret niyan. Kaya babala sa isang exorcist na inimbitahan sa Couples for Christ na sabi niya, ito. Yung glossolalia speaking in tongues. Hindi ko naman nasabing ginagawa nating charismatic way of praying should be eliminated. Yung glossolalia lamang na unregulated. Dapat ay mahintuho yun.
Kung walang interpreter, sabi ni St. Paul, shut up. Sabi ni St. Paul, no, hold your tongue. Palagay ko na foresee ni St. Paul na gagamitin ng demonyo yun eh. Kasi nga pag kayo nag-speaking in tongues, parang sikat, bakit siya? Kaya ikaw, tinan mo ha, nag-ano ka, magkatabi kayo, kunyari. Makatabi kayo. Tapos marinig mo siya, sabihin mo, kaya niya? Ako kaya ko din yan eh. Pagalingan na lang kayo, di ba? But Father, is it in your mind that you are, pertaining to God, what you are speaking in tongue? Even God does not understand you eh. Because you can't understand yourself. And I'll tell you what. Ang isa sa mga marka ng possession ay yung taong napopossess speaks in ancient languages. A mark of diabolical possession. No? Yes. Nakapagsasalita ng Aramaic, ng Hebrew, ng Greek, na hindi mo naiintindihan. Kaya alam ng mga exorcists na possess yung tao dahil nakapagsasalita siya ng ancient languages. So, yun ang gusto ng demonyo, yung bang mga hindi naiintindihan. So, mas maganda, magdasal ka ng naiintindihan. Sabi nga ng Panginoon, humihingi ka sa akin, hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi mo. Paano ko maiintindihan yung sinasabi mo? Di ba? Ikaw nga, hindi mo naiintindihan eh. Ayun. Yes, Father, we understand. Ano, kung ang pagkakaintindi ng Panginoon, humingi ka ng sakit. No? Oo, sabihin sa'yo ka, ang dinig ng Panginoon, cancer eh. Ibibigay sa'yo, kasi yun ang narinig niya eh. Di ba? Oo. Mga kapatid, mahigpit talaga ang babala dahil kahit saan na Office of Exorcism, maniwala kayo. Kahit saan, meron talagang, kung meron mang babling, meron ding mga nagsalita ng English. May Tagalog din. Hindi kami alis. Amin ang katawang ito. Kaya sabi ko kay Brad Tata noong may nagtagalog, abay parang demonyo galing sa Luzon ito. Tagalog eh. So, merong naglatin. Pero, ang nagsalita ng ganyan, di niya alam na nakapagsalita pala siya ng Latin. Nakapagsalita pala ng Egyptian language. Kaya nga, sabi ni Father Chad Rifferger, merong 3 ore o mano ng speaking in tongues. Merong totoo, yun ang binanggit mismo sa ating Catechism of the Catholic Church at kung pag-aralan natin ang kasaysayan, may mga santo natin na nakatanggap ng ganyan for the greater glory of the church and for the greater glory of God. Sino yon? Si Saint Vincent, si Saint Luis Beltran at si Saint Vincent Ferrer. Si Saint Vincent Ferrer, siya ay Catalan-Spanish language. Wala siyang ibang natutunan na lingwahe. Ngunit nang ipinadala siya sa misyon, nagsalita siya sa kanyang sariling language, napakinggan siya sa mga nasa misyon na unawaan nila dahil ang narinig nila, nagsalita siya sa kanilang lingwahe. At naunawaan din ni St. Vincent Ferrer kahit hindi siya nag-aral sa kanilang lingwahe, sa kanila mismong lingwahe. Yun ay kinikilala. Ganon din si St. Luis Beltran. Yun ay kinikilala na extraordinary gifts of the Holy Spirit. Ayon kay Father Chad Rifferger, they can cause a person to speak in tongues. There are 3 kinds of, quote, speaking in tongues. And this is something that every time I say this, there's always pain in the audience. Ito siya ay formator, philosopher, exorcist, at doctorate sa extraordinary phenomenon, no?
lalo na sa discernment of mystical phenomenon. Ito si Father Chad Referger. So, 3 ore ng speaking in tongues. Twice in someone's case. But I'll say it anyway. There's 3 kinds. And this is what the authors say. The first is the authentic kind, which if you look in Scripture, it's broken. So, meron talagang authentic. Yun ang binanggit ni Archbishop Jose Palma, ni Pope Francis, at sa Catechism of the Catholic Church. Meron talagang authentic. At may mga santo na nakatanggap ng ganyan. Pero, halimbawa mga kapatid, una, ito hindi naman pakipagkompetensya natin sa bawat religious organization, kundi ito'y para lang sa atin din. Subukan niyong i-research. Meron bang santo na bigla na lang salita tulad nila ni Kibuloy? Mamaya, pakinggan natin sila si Kibuloy at si Pastor Renato Carelio. Okay. Ito, balikan natin si Father Chad Referger. Down into 2 kinds. The first is you speak what your language and the other person hears theirs. So, una, ito ang naranasan nila ni St. Luis Beltran at ni St. Vincent Ferrer. Nagsalita ka ng sarili mong lingwahe, halimbawa, ako nagsalita, nag-istorya og binisaya, nakadungog kamo Tagalog. So, authentic one daw umano, sabi ni Father Chad Referger. Pero kailangan talaga din ang discernment. Bakit? May mga dokumento tayo sa simbahan, mga kapatid, na inilabas sa tinatawag na Commission on Doctrine of Faith na dokumento. At may mga aral din na inilabas sila si St. Thomas de Aquinas about charism and extraordinary charismatic gifts sa Gracia Gratis, mga kapatid. At yung mga aral na itinuturo ng Doctor of the Church na sila si St. John of the Cross at si St. Teresa of Avila. At yung dokumento mismo ng simbahan na Juvenescit Ecclesia. Malinaw ang criteria for discerning the charismatic gifts, mga kapatid, sa dokumento mismo ng simbahan. Okay, tuloy muna natin si Father Chad Referger. This was St. Peter. He went out, he preached, and everybody heard their own language. The second is that God infuses in the individual the knowledge of the language, so that when they speak it, they actually know what they're speaking. So, iyon ang pangalawa, no? Na ang Diyos mismo ang nag-infuse ng knowledge sa pagsalita na yan. There's a systematic misinterpretation of one of the parts of St. Paul about the gift of tongues, in which they mistranslate it even. They say, that in the mistranslation, they say, he says, my tongue speaks, but my intellect contributes nothing, is one of the translations I saw. That's not at all what it says. If you actually look at the Latin, which is the only version that the Church actually authenticates, but even if you look in the Greek, it's very clear. St. Paul says, I don't derive any fruit from the gift of tongues. What's this fruit he's talking about? I don't get any new knowledge from it. Okay. Now, the gift of tongues does give you the knowledge to actually speak the language. The counterpart, the diabolic counterpart, trust me, I have seen this over. So, ayun, diabolic counterpart. At sabi niya, trust me, nakita niya, nasaksihan niya ito. Lahat ng mga exorcist, nakasaksi talaga nito. Kaya nga, merong recommendation
na kung maari, yung mga kaso na ganito, na demonic possession, yung counterpart ay ibigay nyo sa mga obispo para aware ang mga bishop talaga sa ganitong mga klase. Okay, tuloy natin. And over and over and over again in session, the demon will insert himself. He speaks languages completely fluently. The person doesn't have a clue what's being spoken. No, so, di alam ng naturang biktima, demoniac, kung ano talaga ang kaniyang pinagsasalita. Pero, halimbawa, tanungin siya ng exorcist, In nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, dicas mi nomen tuum. Makasagot yan. Pero, di talaga alam dahil natutulog ang kaluluwa. May total takeover ng mga fallen angels sa katawan mismo ng kaluluwa. At meron pang pagkakataon sa deliverance, mga kapatid, nang nag-pray na kami ng Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcido, et Spes Nostra Salvi. Bigla lang sumigaw yung estudyanteng babae. Hindi siya reyna! Yung korona niya ay dapat sa amin. Pero, nang nahimasmasan na siya, di niya alam na sumigaw pala siya ng ganyan. Pero alam mismo ng fallen angels, kahit Latin, ano yung prayer na yan? Salve Regina Mater Misericordiae, Vita Dulcido et Spes Nostra Salvi. Alam niya kung ano yan. Kaya sumigaw. Hindi siya reyna. Yung korona niya ay dapat sa amin. Merong demonic counterpart. Kaya mag-ingat. Mouth. That is historically, that has always consistently been until the 1960s when the Pentecostals had an influence in the Catholic Church, consistently that was the judgment, the principle upon which they judged whether the person had authentic gift of tongues. Did they understand the language or not? If they didn't, it's probably diabolic. Mga kapatid, malinaw yon, galing talaga yan sa expert ng simbahan natin. Siya'y formator ng mga exorcist. International. No? May doctorate, dalubhasa sa demonology and angelology, dalubhasa sa discernment of mystical phenomenon. Yung demonic counterpart daw. Ano ang sabi niya sa demonic counterpart? Ulitin natin. That was the judgment, the principle upon which they judged whether the person had authentic gift of tongues. Did they understand the language or not? If they didn't, it's probably diabolic. This is one of the reasons why you have to be really careful with that. The third kind is the human form. Now, the human form, they've actually done scientific studies of it, which is strange. They're always investigating everything, it seems, these days. Okay. Si Father John Balsamo, ang Chief Exorcist ng Archdiocese of Cagayan, during sa kanyang lecture, mga kapatid, doon sa charismatic, ito kasi ang nangyari. Alam ng karamihan ito. Sa aming ecclesiastical province, tinatawag itong ecclesiastical province namin na Dupim. Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan, at yung prelatura ng Marawi. Alam ng karamihan na pag magsagawa ng ecclesiastical gathering, lalo na ang Catholic Charismatic Movement sa Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi. Ito. Meron talagang mga pangyayari na sunod-sunod yung demonic possession. Kaya yon ang dahilan na may isang bisis
na ang team talaga, kasama ang aming Chief Exorcist, Father Victor, ang nagbigay ng lektora para sa discernment of mystical phenomenon at sa extraordinary and extraordinary demonic attack. So sa lektora naman ni Father John Balsamo, Chief Exorcist ng Archdiocese of Cagayan, ito ang kanyang pahayag. Number 1 is speaking in tongues. Especially kita nga mga charismatic nga naarabata, many of us claim to be gifted of tongues. Is speaking in tongues. Be careful, Diana. What is recognized in the church to be the gift of tongue from the Holy Spirit? In the letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 14, Tibuok chapter 14, basaha dinha mo na definition sa speaking in tongues. Kinsa may na ay gift of tongue. Like for example, kini nga community, charismatic community ta. Sa di makaunawa ng Cebuano, sino ba umano ang merong gift of tongues? Halimbawa ito, charismatic community. Na ay gift of tongue. Ang gi-recognize sa simbahan nga na gift of tongue, pinakadaghan na ng tulo. Yon. Sabi ni Father John Balsamo, ang kinikilala ng simbahan na may gift of tongues, mas marami na yang tatlo. Of all of us. Di nakadaghan na ng tulo, duha. Kasagara, usa o duha. Una gani ikatulupin, grabe na kayo. So, ibig sabihin, sabi niya, kadalasan, isa o dalawa. Pero kung meron mang magiging tatlo, marami na yan. Nga na-gift. Pero magdungan na gani mo mga shalala, shalolo, and so on so forth, be careful. Yan ang babala. Kaya mga kapatid, huwag kayong magalit kung may babala man na ganito. Dahil sa Archdiocese of Cebu Office of Exorcism Gathering, nakasali kami, meron ng question and answer. Abay, starring talaga ako sa nagtanong tungkol sa speaking in tongues, no? Yung pangalan ko mismo. At buti na lang, napakaganda ang sagot ni Father Katubig, ang exorcist doon. Father Monico Katubig. No? May sagot siya galing din umano sa eksperto kung ito ba'y speaking in tongues talaga. Napakaganda yun, sagot. Okay, so sabi ni Father Winston Cabading, mainit talaga ito na usapin, mga kapatid. Balikan natin si Father John Balsamo, Chief Exorcist ng Archdiocese of Cagayan. What kind of spirit in these people affecting them having that kind of language? Wala na gina-recognize sa simbahan. Another thing, according to St. Paul in his letter to the Corinthians, when there is somebody gifted with that gift of tongue, that is always coupled with the gift of discernment. Yes, tama. Kasama na talaga yung tinatawag na gift of discernment. At kailangan din na masuri natin yung dokumentong inilabas sa Commission on Doctrine and Faith na Juvenescit Ecclesia. Yun ay criteria for discerning the charismatic gifts. At kung maalala natin, mga kapatid, napansin niyo ba, kahit nga si Pastor Apollo Kibuloy gumagawa ng ganiyang speaking in tongues daw. At hindi lang yan. Si Pastor Carelio, yung tinatawag nilang Pastor Butike. Ito. Pagkadayahanla! Yisaraka! Lakalabakayataka! Yukarabakahanla ka na ha! Yudagkana! Yukarabakahanla ya! Yukarabaha! Ade!
呀吧呗呗呗，过啦吧吧吧呀嘛，好了，我去，我去，我去，我去，我去，我下下下，我下下下，下就就就就就就就就。我秀秀秀秀秀秀我秀我秀秀秀秀秀秀秀秀我秀秀秀秀秀啊！乌杜乌地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 啊啦乌啦乌啦乌杜乌杜乌杜乌杜我们也是。Into a sira ulo. Nagalit na si Kibuloy, no? Pero kung magkatagpo kaya ito si Pastor Apollo Kibuloy at si Pastor Renato Carelio na merong umanong speaking in tongues, magkaunawaan kaya sila? Kaya mga mahal na kapatid, ito lang isang babala. Di tayo totol sa authentic speaking in tongues. Alam ko na may mga nagagalit nang inilabas ito ni Father Nonet Ligaspi. Kaya nga, may nagsabing ni-research daw nila si Father Nonet personal at may nalaman sila. Huwag kayong magalit. Dahil ang lahat ng ito ay para sa simbahan at para sa atin. Kaya sundin natin yung naganap kay Father Saint Padre Pio. Gabi yung Padre Pio. Di po ba? Naban mismo siya sa pag-misa. Pero obedient si Father, si Saint Padre Pio. At tandaan natin mga kapatid, ang pahayag ni Saint Vincent, dahil ako isang Vincentian, si Abraham Tata isang Vincentian, Saint Vincent de Paul, sabi niya, if you want to conquer the devil with humility. Ito lang ang kaya ng demonyo. Mga kapatid, alam natin na ito'y isang spiritual war. Inaatake na tayo sa aparisyon sa lipa, ngunit hindi nagtagumpay ang demonyo. Kaya dito naman tinitira. At lilinawin natin, nabasa na ni Father Darwin ang official letter ni Archbishop Palma. At ito ang post ni Father Darwin, my dear friends in Christ, I am not banned by the most Reverend Archbishop Palma. There's more need for dialogue and listening to each other. I am most welcome to the Archdiocese of Cebu. Thank you, Archbishop, for your paternal reminders. So maraming salamat po sa lahat, Prodio et Ecclesia. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.